Isang tahimik na gabi sa Batangas. Isang babae ang hindi na nakauwi. Isang beauty queen, isang guro, isang anak. Bigla na lang naglaho na parang bula. Walang sigaw, walang bakas, walang paalam. Subalit sa bawat lihim na natuklasan, isang mas madilim na kwento ang lumilitaw. Ano ang tunay na nangyari kay Catherine Camilon? Sino ang may kagagawan? Isang trahedya ng pag-ibig, isang malagim na pagtataksil, o isang mas malalim pang sekretong pilit na itinatago? Sa mundong puno ng kasinungalingan, sino ang nagsasabi ng totoo? At higit sa lahat, nasaan si Catherine? Ngunit sa kabila ng mga nakakasindak na espekulasyon, may mga naniniwala pa rin na buhay si Catherine. Kaya naman, ang tanong ng publiko, kung buhay pa si Catherine, bakit, saan, at paano siya nagtago? Ito ang misteryosong kwento ni Catherine Camilon. Sa video ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang nakakakilabot na trahedya. Sa isang tahimik na bayan sa Batangas, isinilang ang isang dalagang nagtataglay ng kagandahan at talino na nagbigay inspirasyon sa marami. Siya si Catherine Manguera Camilon, isang guro, modelo at beauty queen na ang kwento ay nag-iwan ng malalim na bakas sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay at ng buong bansa. Ipinanganak noong January 4, 1997 sa Tuy, Batangas sa isang pamilyang kilala sa kanilang sipag at dedikasyon sa edukasyon. Si Catherine ay lumaki na may pangarap na maglingkod sa kanyang komunidad. Mula pagkabata, siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang sa isang tahanang puno ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pananampalataya. Nakapagtapos siya ng edukasyon at naging lisensyadong guro na nagtuturo sa mga kabataang Batanggenyo. Ngunit hindi lamang sa silid-aralan umiikot ang kanyang mundo. Pinasok din niya ang mundo ng pagmumodelo at beauty pageants, kung saan siya ay naging finalist sa Miss Fate Philippines 2022 at kinatawan ng Tuy Batangas sa Miss Grand Philippines 2023. Bilang bata, si Catherine ay masigla, palakaibigan at likas na matalino. Madalas siyang mapansin sa eskwelahan dahil sa kanyang kahusayan sa akademya at aktibong pakikilahok sa iba't ibang extracurricular activities tulad ng public speaking, arts at sports. Nagsimula si Catherine sa lokal na paaralan sa Tuy, kung saan mabilis niyang nakuha ang respeto ng kanyang mga guro at kaklase dahil sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Pagtapos ng high school, nag-aral si Catherine sa Batangas State University, Pablo Borbon Main Campus, kung saan nakuha niya ang kanyang Master of Arts in Education, Major in Educational Management, Non-Thesis Program. Bilang estudyante, naging consistent Dean's Lister si Catherine at aktibong miyembro ng mga organisasyong pangkabataan na may layuning magbigay serbisyo sa komunidad. Natapos niya ang kanyang pag-aaral noong November 25, 2021 sa ilalim ng College of Teacher Education. Sa kabila ng maraming oportunidad na dumating sa kanyang buhay, pinili ni Catherine na maging isang guro. Para sa kanya, ang pagtuturo ay higit pa sa isang trabaho. Ito'y isang misyon upang hubugin ang kinabukasan ng kabataan. Sa pagtuturo, nakilala si Catherine bilang isang masikasig at mapagmalasakit na guro. Siya ay isang huwaran, hindi lamang sa mga estudyante,
kundi pati na rin sa kanyang mga kapwa-guro dahil sa kanyang disiplina at dedikasyon. Bilang isang licensed professional teacher, si Catherine ay nagturo ng English subject sa Tuy National High School. At bilang pagkilala sa natatanging nitong galing at dedikasyon sa kanyang propesyon, ginawaran siya ng isang pagkilala noong 2021 kung saan ay nakatanggap siya ng Best Brigada Eskwela Program Implementer Certificate mula sa Gawad, Tanglao. Bukod sa pagiging guro, nagtagumpay rin si Catherine sa mundo ng pageantry. Ang kanyang ganda, talino at puso para sa serbisyo ang nagdala sa kanya sa spotlight. Bilang isang beauty queen, ginagamit ni Catherine ang platform para itaguyod ang kahalagahan ng edukasyon, lalo na sa mga lugar na kulang sa oportunidad para sa pag-aaral. Nanindigan din siya para sa mga issue tulad ng environmental protection at women empowerment na naging sentro ng kanyang mga kampanya. Dahil sa kanyang pamamayagpag bilang isang guro, ang pagpasok ni Catherine sa mundo ng pageant ay hindi inaasahan ng marami. Nagsimula ang lahat noong sumali siya sa Binibining Batangas Quarantine Contest noong 2020 na nagtataguyod ng serbisyo publiko sa liwanag ng pandemya at siya ay pinalad na manalo dito. Matapos ang hindi inaasahang panalo, nagtuloy-tuloy na si Catherine sa paggawa ng kanyang marka sa mundo ng beauty contest bilang finalist ng Miss Fit Philippines 2022 competition. Noong July 2023, nakakuha si Catherine ng pambansang pagkilala noong siya ay maging isa sa mga kalahok ng Miss Grand Philippines 2023 bilang kinatawan ng kanyang bayan, kung saan ipinamalas niya hindi lamang ang kanyang kagandahan kundi pati na rin ang kanyang talino at dedikasyon sa kanyang advokasya. At ito ang maituturing na tugatog ng kanyang pageant career. Malapit si Catherine sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina at mga kapatid. Madalas siyang maglaan ng oras para sa kanila sa kabila ng kanyang abalang schedule. Sa tuwing may laban siya sa pageantry, kasama niya ang kanyang pamilya bilang kanyang pangunahing suporta. Kilala si Catherine bilang isang mabait at mapagkumbabang tao. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatili siyang grounded at palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Isa sa mga pinakamalaking layunin ni Catherine ay ang magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan na pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Ginamit niya ang kanyang plataforma bilang isang beauty queen upang magbigay ng suporta sa mga marginalized community sa pamamagitan ng educational outreach programs. Para kay Catherine, ang tunay na kagandahan ay nakikita sa paggawa ng mabuti para sa kapwa. Palagi niyang sinasabing ang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Subalit ang lahat ng tagumpay na tinatamasa ni Catherine ay biglang gumuho dahil sa isang kahindik-hindik na pangyayari. Noong October 12, 2023, nagpaalam si Catherine sa kanyang ina na siya ay pupunta sa isang meeting, subalit wala silang kamalay-malay na hindi na pala siya makikita pang muli. Ayon sa mga ulat, bago mawala si Catherine, abala siya sa mga aktibidad bilang guro at kandidata sa Miss Grand Philippines 2023. Noong araw ng kanyang pagkawala, October 12, nagpaalam siya sa kanyang pamilya na pupunta sa Batangas City para sa isang meeting na may kinalaman sa kanyang mga advokasya. Inihanda niya ang kanyang sarili gaya ng dati. Bitbit ang kanyang sasakyan, isang kulay abong Honda City na nagsilbing pangunahing gamit niya sa kanyang mga lakad. Sa araw ding iyon, huling nakita si Catherine sa Centro Mall Lemery sa Lemery, Batangas, bandang hapon. Lumabas siya sa mall at nagpatuloy sa biyahe gamit ang kanyang sasakyan. Napag-alaman din na nakatawag pa siya sa kanyang ina habang nasa isang gasolinahan sa Bawan, Batangas. Sa tawag na iyon,
Tila normal ang kanyang tono, walang indikasyon ng anumang panganib o kakaibang nangyayari. Ang huling komunikasyon ni Catherine ay ang parehong araw nang tawagan niya muli ang kanyang ina para sabihing magpapagasolina siya. Pagkatapos ng tawag na iyon, biglang naputol ang komunikasyon at hindi na muling sumagot si Catherine sa anumang mensahe o tawag. Sa mga oras na hindi na siya makontak, nagsimula ng mag-alala ang kanyang pamilya. Ang kanyang kapatid, si Angel Camelon, ang unang nagpahayag ng pag-aalala. Ayon sa pamilya ni Catherine, wala silang nakitang indikasyon ng alitan o problema sa personal na buhay ni Catherine bago ang kanyang pagkawala. Sumunod na araw, October 13, 2023, nagdesisyon na ang pamilya ni Catherine na ipagbigay alam ang kanyang pagkawala sa mga otoridad. Sinimulan ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya at komunidad sa Batangas para sa paghahanap kay Catherine. Agad na naglunsad ng paghahanap ang pamilya at mga otoridad. Lumipas ang mga araw na puno ng pangamba at pag-asa. Isang buwan matapos ang kanyang pagkawala, natagpuan ang isang sasakyan na may mga bakas ng dugo at buhok na tumugma sa DNA profile na ibinigay ng kanyang mga magulang. Subalit sa kabila nito, hindi pa rin natukoy ang eksaktong kinaroroonan ni Catherine. Sa pag-usad ng investigasyon, natukoy ang dalawang pangunahing sospek, si dating Police Major Alan De Castro at ang kanyang driver na si Jeffrey Magpantay. Sila ay inaresto noong September 18, 2024 sa Balayan, Batangas. Si Alan De Castro ay isang dating opisyal ng Philippine National Police na kalaunan ay na-dismiss sa serbisyo dahil sa iba't ibang kaso ng misconduct. Siya ang pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine at napagtutuon ng pansin dahil sa kanyang posisyon at posibleng kaugnayan sa biktima. Si Alan ay kilala bilang isang dating mataas na ranggong opisyal ng pulisya sa Batangas. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay nasira nang masangkot siya sa iba't ibang kontrobersiya na nauugnay sa katiwalian at maling paggamit ng kapangyarihan. Matapos ang kanyang pagkakatanggal sa serbisyo, naiulat na siya ay naging mas pribado, ngunit nanatiling konektado sa ilang mga personalidad sa pulisya. Ayon sa mga ulat, si Catherine at si Alan ay nagkaroon ng isang relasyon na itinago sa publiko. Subalit si Alan ay kasal na at may sariling pamilya. Ang relasyong ito ay sinasabing nagsimula noong 2023 sa gitna ng masayang tagumpay ni Catherine bilang beauty queen at guro. Ang dalawa ay nagkakilala umano sa isang social event na parehong kanilang dinaluan sa Batangas. Ayon sa mga ulat, naging maingat ang dalawa upang mapanatili ang kanilang relasyon bilang isang sekreto. Ginagamit umano ni Alan ang kanyang posisyon at koneksyon upang tiyaking hindi malalaman ng kanyang asawa ang tungkol kay Catherine. Ayon pa sa balita, natuklasan ng asawa ni Alan ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa at ni Catherine matapos makakita ng mga mensahe at ebidensya sa telepono ni Alan. Sinasabing aksidenteng naiwan ni Alan ang kanyang telepono at dito nakita ng kanyang asawa ang mga mensahe na nagpapakita ng pagmamahalan sa pagitan niya at ni Catherine. Ang mga ebidensya, kabilang ang mga larawan at palitan ng mensahe, ay naging matibay na batayan ng asawa upang kumpirmahin ang pagtataksil. Matapos matuklasan ang relasyon, sinasabing hinarap ng kanyang asawa si Alan at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Ayon din sa mga ulat, pinagbantaan ng asawa ni Alan na ipapahiya ito sa publiko at magsasampa ng kaso dahil sa kanyang pagtataksil. Sa gitna ng masalimuot na sitwasyon, isa pang bahagi ng kontrobersiya ang lumutang, ang umano'y banta ni Catherine kay Alan. Ayon sa ulat,
Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa at si Catherine ay nagbanta na ilalantad ang kanilang relasyon sa asawa ni Alan kung hindi niya aayusin ang kanilang problema. Ayon sa mga espekulasyon, maaaring naramdaman ni Catherine na hindi na siya binibigyan ng sapat na pansin o pangako ni Alan. Marahil ay naramdaman niyang ginagamit lamang siya ng dating opisyal at hindi ito tunay na seryoso sa kanilang relasyon. Ang banta ni Catherine ay posibleng nag-udyok ng mas seryosong alitan sa pagitan nila ni Alan. Sa ilang ulat, sinasabing si Alan ay labis na kinabahan dahil sa posibilidad na mawasak ang kanyang reputasyon at pamilya. Ang kontrobersyal na relasyon ni Catherine at Alan ay naging sentro ng maraming haka-haka kung paano ito maaaring konektado sa pagkawala ng beauty queen. Ayon sa publiko, maaaring may kaugnayan ang pagkawala ni Catherine sa kanyang banta na ilantad ang relasyon nila ni Alan. Posibleng tinangka ni Alan o ng sinuman sa kanyang paligid na patahimikin si Catherine upang protektahan ang kanilang sekreto. May mga nagsasabi din na posibleng ang asawa ni Alan mismo ang nagplano ng isang hakbang upang gantihan si Catherine. Ang emosyonal na epekto ng pagtataksil ay maaaring nag-udyok ng galit at desperasyon. Bilang dating pulis, pinaghihinalaang ginamit ni Alan ang kanyang kaalaman sa operasyon ng law enforcement upang maitago ang anumang ebidensya laban sa kanya. Samantala, si Jeffrey Magpantay, ang driver ni Alan De Castro, ay isa ring pangunahing sospek sa kaso. Sa ilalim ng utos ni Alan, si Jeffrey ay madalas nakasama niya sa kanyang mga biyahe at aktibidad. Itinuturing si Jeffrey na mahalagang susi sa kaso dahil siya ang maaring nakakaalam ng mga detalye sa mga kaganapan bago at pagkatapos ng pagkawala ni Catherine. Bilang driver, malaki ang posibilidad na siya ang nagmaneho ng sasakyan na ginamit sa posibleng krimen. Pinaghihinalaang tumulong si Jeffrey sa anumang hakbang na maaring ginawa ni Alan mula sa pagdukot hanggang sa pagtatago ng anumang ebidensya. Gayunpaman, noong April 23, 2024, ibinasura ng regional prosecutor ang mga kasong kidnapping at illegal detention laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bagamat naaresto sila, ang mga otoridad ay nabikong magbigay ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kanilang pagkakasangkot sa pagkawala ni Catherine. Ang kakulangan ng CCTV footage, mga saksi, at iba pang pisikal na ebidensya ay naging malaking balakid sa kaso. Dahil nga si Alan ay dating pulis, marami ang naniniwala na posibleng may mga tauhan sa kapulisan na tumulong upang pagtakpan ang kanyang pagkakasangkot. Ang desisyon ng regional prosecutor na ibasura ang kaso ay nagdulot ng malaking dismaya sa pamilya ni Catherine na naniniwalang hindi nabigyan ng hustisya ang kanilang mahal sa buhay. Habang nananatiling misteryo ang pagkawala ni Catherine Camilon, ang mga pangalan ni Alan De Castro at Jeffrey Magpantay ay patuloy na nauugnay sa kaso. Sa kabila ng pagkakabasura ng mga kaso laban sa kanila, marami ang naniniwala na hindi dapat tumigil ang mga otoridad sa paghahanap ng katarungan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag ang pamilya ni Catherine. Ang kanyang ina ay patuloy na naniniwala na buhay pa ang kanyang anak. Sa isang panayam, sinabi niya, "Wala akong ibang hinihiling kundi sabihin nila ang totoo kung nasaan ang anak ko, ano ang ginawa nila sa kanya, at saan nila siya dinala." Habang nagpapatuloy ang investigasyon, maraming haka-haka at posibilidad din ang lumitaw. Bagamat wala pang malinaw na sagot sa kaso, ang mga teoryang ito ay nagbigay ng iba't ibang perspektibo sa kaso. May mga nagsasabi na ang pagkawala ni Catherine ay maaaring may kaugnayan sa kanyang mga advokasya at aktibidad. Bilang isang guro at beauty queen, kilala si Catherine
sa kanyang mga panawagan para sa edukasyon at kalikasan. Maaaring ang kanyang boses ay naging banta sa ilang grupo o individual na may kasalungat na interes. May mga haka-haka na maaaring ginamit si Catherine upang magpadala ng mensahe o magmanipula ng sitwasyon para sa mga layuning politikal o personal. Bagamat mas simpleng paliwanag, nananatili ang posibilidad na ang pagkawala ni Catherine ay resulta ng isang random na krimen. Ayon sa ulat, nag-iisa si Catherine sa kanyang sasakyan noong araw ng kanyang pagkawala. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring naging oportunidad para sa mga kriminal. May mga ulat na sa Batangas at karatig na lugar, tumaas ang bilang ng mga kaso ng pagdukot, partikular na sa mga babaeng naglalakbay mag-isa. Sa kabila ng matagal na paghahanap, nananatili ang mga tanong. Nasaan si Catherine? Buhay pa kaya siya? O isa na siyang biktima ng karahasan? Maraming haka-haka ang lumutang ukol sa posibilidad na si Catherine ay hindi na buhay at ang kanyang katawan ay sinadyang itago upang mapagtakpan ang krimen. Isa sa mga pinaghihinalaang lugar na maaring itinapon ang kanyang katawan ay ang lawa ng Taal na kilala sa lalim at lawak nito. Ang malapit na lokasyon ng lawa ng Taal sa Batangas at ang kahirapan sa paghahanap sa ilalim ng lawa ay maaaring ginamit bilang taktika upang maitago ang ebidensya. Isa pang teorya ay maaaring si Catherine ay itinago sa mga gubat o bundok ng Batangas. Ang mga kabundukan at gubat ng Batangas na tahimik at malayo sa mata ng publiko ay pinaghihinalaang lugar kung saan maaaring itinago ang kanyang katawan. Ang lawak ng kalikasan sa lugar ay maaaring nagsilbing taguan para sa mga gumagawa ng krimen. May mga ulat na ang mga kriminal ay kadalasang ginagamit ang mga lugar na ito upang magtago ng ebidensya. Ang kawalan ng konkretong lead sa kinaroroonan ni Catherine ay nagbigay daan sa ganitong posibilidad. Isa pang nakakakilabot na teorya ay ang posibleng pagtunog o paglusaw sa katawan ni Catherine upang tuluyang mawala ang anumang ebidensya. May mga kaso sa nakaraan kung saan ang mga biktima ng karahasan ay sinadyang sunugin upang hindi na matukoy ang pagkakakilanlan. Ang ganitong taktika ay karaniwang ginagawa ng mga taong may kaalaman sa forensic investigations upang maiwasan ang pagkadiskubre ng mga labi. Ngunit sa kabila ng mga nakakasindak na teorya, may mga naniniwala pa rin na buhay si Catherine. Ang pananaw na ito ay nagbibigay pag-asa sa kanyang pamilya at sa mga taong nananalangin para sa kanyang kaligtasan. May posibilidad na si Catherine ay buhay pa, ngunit kasalukuyang bihag ng mga individual o grupo na may layuning gamitin siya para sa kanilang mga personal na interes. Ayon sa ilang ulat, maaaring na-target siya ng mga sindikato, lalo na dahil sa kanyang katayuan bilang isang beauty queen. Ang modus ng ilang sindikato ay hindi agad kumitilang buhay, kundi gawing bihag ang kanilang biktima upang magsilbing leverage o asset, o sa madaling salita, kanilang pagkakakitaan. Isa pang teorya ay ang posibilidad na si Catherine mismo ang kusang lumayo dahil sa personal na rason o banta sa kanyang kaligtasan. Bagamat walang direktang ebidensya, may ilang nagsasabi na maaaring si Catherine ay nakatanggap ng seryosong pagbabanta, dahilan upang magtago siya para sa kanyang kaligtasan. Sa ilang kaso ng pagkawala, natuklasang ang biktima ay lumayo upang maiwasan ang mga hamon sa personal o profesional na buhay. Ang human trafficking ay isa din sa mga teoryang patuloy na binibigyang pansin. Bilang isang kilalang personalidad, maaaring si Catherine ay na-target ng mga grupo na naghahanap ng high-value targets, mga magaganda
at matatalinong kababaihan para sa ilikal na gawain. Ang paglabas-labas niya sa publiko bilang beauty queen at guro ay maaring nakaakit ng pansin mula sa mga grupong ito. Ang mga detalye ng pagkawala niya tulad ng biglaang pagkawala ng komunikasyon at kawalan ng anumang malinaw na ebidensya ay tugma sa modus operandi ng mga trafficking syndicates. Sa kabila ng mga teorya, nananatiling mahirap ang pagkumpirma sa tunay na kalagayan at lokasyon ni Catherine dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya, ang kawalan ng sapat na resources para sa masusing investigasyon at ang kawalan ng saksi ay nagiging pangunahing balakid upang malaman ang katotohanan. Sa likod ng mga haka-haka, ang tanong na nasaan si Catherine ay patuloy na bumabagabag sa puso ng kanyang pamilya at ng publiko. Ang posibilidad na siya ay buhay pa ay nagbibigay ng pag-asa, habang ang mga teorya ukol sa kanyang posibleng trahedya ay nagbibigay ng bigat sa kahalagahan ng katarungan. Anuman ang katotohanan, patuloy ang panawagan para sa masusing investigasyon at para sa liwanag na magwawakas sa madilim na kabanata ng kanyang kwento. Si Catherine Camilon ay hindi lamang isang beauty queen at guro. Siya ay isang inspirasyon sa lahat na nagnanais na abutin ang kanilang mga pangarap habang tumutulong sa iba. Sa kabila ng misteryo ng kanyang pagkawala, nananatiling buhay ang kanyang mga alaala sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya at nabigyan niya ng pag-asa. Ang kwento ni Catherine ay isang patunay ng tapang, talino at kabutihan. Isang paalala na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa kabutihan ng puso at dedikasyon sa paglilingkod. Hanggang ngayon, patuloy ang panalangin ng pamilya ni Catherine na mahanap siya at mabigyang linaw ang katotohanan sa likod ng misteryong ito. Ang kwento ni Catherine Camilon ay isang paalala ng kahalagahan ng katarungan at ang walang hanggang pag-asa ng isang pamilya. Hanggang ngayon, patuloy ang kanilang paghahanap at panalangin na muling makapiling si Catherine. Naway magsilbing inspirasyon ang kanyang buhay sa atin upang magpatuloy sa pakikipaglaban para sa katotohanan at katarungan.